Mga kwento ni Felmo. Kaagad bumati si Dan at sinabing ano ba umano ang sadya ng mga ito. Pero walang nagsasalita. Yung nasa kabilang parte ng ilog, tumawid at lumapit sa kanila. Apat ang mga yon. Wala ni isang nakikilala dito si Dan, lalo pat madilim at limitado ang kanyang nakikita noon. Ito namang si Arthur. Panay kalabit na at sinasabing sana pala ay hindi na lamang siya nanatili sa bahay ng lolo ni Dan. Kung yun lang din palang sasapitin niya, mas pipiliin niyang ihilamos na lamang ang kahihiyan doon sa bahay nila. Huwag kang maingay, Arthur. Mawalang galang na po. Kung po pwede po sanang malaman kung ano yung sadya niyo. Nagmamadali kasi kaming umuwi. Wika ni Dan. Hanggang sa nagsalita ang isa at sinabing wala silang sadyang iba. Maliban na lamang ang mapatunayan kung totoo ba ang naririnig nilang balita noon. Minsan daw kayong napadayo sa bukid ng Valencia. Ayon yan sa impormasyong nalaman ko Tapos pagbalik nyo, ang isa sa inyo'y nabaliw. Pero ang isa may nagbago. Naging manggagamot at may alagang mga elemento. Pwede bang malaman kung anong nakuha mo sa bukid ng Valencia dong? Wika nito. Umabante yun ng lakad at dito nanlaki ang mga mata ni Dan. Namukhaan niya ito. At kung hindi siya nagkakamali, isa ito sa miyembro ng grupong Tadtad. Yung kultong sinasabi ko. Pangalanan na lamang natin itong Larto. Nakamanggas lamang ito at ang sama ng titig nun. Mabilis na nakiusap si Dan at ang sabi niya ay wala siyang nakuha. Paulit-ulit siyang binabalikan ng kung sino-sino pero wala naman siya umanong karunungan. Wala din siyang mutya. Sumabat naman itong si Arthur at pinatotohanan niya mga sinabi ni Dan noon. Maging siya umano, nadamay kahit wala namang meron kay Dan. Kung wala, bakit hindi natin subukan? Mabadali lang naman para mapanatag din kami. Hindi namin gusto yung may kinatatakutan yung mga tao. Ayaw na ayaw namin yung banta sa mga tao. Ayon kasi sa narinig ko, gumagamit ka daw ng elemento. Ako po banta Sino po yung nagsabi? Sila Emil ba? Marlon? Sila naman po yung nanghamak sa akin Wala naman akong kasalanan sa kanila. Hinarangan nila ako dun sa sakahan. Tapos ano yung sinasabi mo may ginamit akong elemento Parang kwento-kwento lang yan Ano namang kakayanan ko dun? Sige, naniniwala ako sa'yo. Lalapit ako May titingnan lang. Huwag kang mag-alala. Hanggat wala kang ginagawa ay wala din akong gagawin sa'yo. Wika ni Larto. Lumapit ngang ito kay Dan. Ito namang si Dan ay hindi malaman kung anong gagawin. Nakatago naman ang presensya ng kanyang tangan pero paano na lang kapag binigla siya nitong si Larto? Yun ang tumatakbo sa isip niya. Kaya kaagad niyang sinabihan si Arthur na maganda sila. Mangiyak-ngiyak na noon si Arthur. Nang makalapit na itong si Larto, tinitigan ng mata sa mata si Dan. Hindi naman gumagalaw si Dan ng mga panahon na ito. Pero nakikiramdam lamang siya sa kinikilos ni Larto. Nakaatang pa ang kamay sa tulubang itak na wari ba may gagawin yon. Inangat umano nito ang kamay. Inaabot si Dan. Kung kaya't tinapik ito ni Dan at sinabing, hanggang dyan lang po. Ayos na yung titig. Walang hawakan. Wala kang karapatan na hawakan ako. Bakit? Tingin mo ba may karapatan ka sa mga sandaling ito? Nagpapakita ka ng hindi ka aya-aya halatang may tinatago ka dong. Hayaan mo ako sa gagawin ko. Wika ni Larto, sabay hawak sa balikat ni Dan.
Mataas na umano ang tensyon ng mga panahon na yon. Hindi kinaya ng pasensya ni Dan. Oo nga naman at may pangalang pinaninindigan umano ang grupo ni Larto. Pero wala na siyang paki doon. Kung kaya naman itinulak niya si Larto at sinabing, "Pinipilit mo ba ako? Gusto mo ba talaga malaman kung sino at anong tinatago ko? Pero kung ako sa'yo, pipiliin kong wag na lang. Alam mo, mamamatay ka lang. Kumabig ka, Arthur." Nanlaki umano ang mga mata ni Larto. Waribay na bigla sa pag-aastang yunitan. Nag-akmang bubunot ito ng itak pero naudot yun ng duruhin ni Dan ang mukha. "Kapag itinuloy mo yan, mangyayari ang hindi nyo inaasahan. Makinig kayo sa akin. Oo, may kakaiba sa akin. Pero dapat ba yung sabihin sa kung sino? Kayo ba? Sinasabi niyo ba kung ano meron kayo at ano ang kayang gawin? May kanya-kanya tayong landas May kanya-kanya tayong karapatan. Huwag tayong manghimasok sa kung sino." Para bang nanigas na lamang si Larto. Napatalon naman si Arthur habang yung mga kasama naman ni Larto kapareha lamang ng sinapit nila Emil. Bigla na lamang nagtakbuhan. May katabi umano si Dan bukod kay Arthur. Nanlilisik ang mga mata nito. Nakatitig kay Larto. "Bakit hindi ka umalis? Pwede ka namang umalis basta huwag ka nang magpapakita pa sa akin." Tumangulang noon si Larto. Kumabig ito sa daan hanggang sa naglakad yun ng mabilis patungo sa masukal. Pagkatapos nun, sinabi ni Dan na umuwi na sila. Itong si Arthur ay hindi nakapagsalita. Sumusunod lamang ito kay Dan habang naglalakad na ito pababa ng ilog. Nang makarating sa bahay, agad na sinalubong sila ni Lolo Ernesto. Ayon sa kanya, may 4 na tao umano na bumisita. Bukod pa ito sa napadalaw kaninang umaga nung sumibat sila Dan patungo sa bahay ni Lola Bidang. Kilala daw yun ni Lolo Ernesto. Kasapi daw yun ng tadtad. "Tama po. 4 po, 4 lo. 4 naman yung bumagat sa amin dun sa ilog." "Ano? Binagat kayo? May nangyari ba? Sinaktan ba kayo?" "Wala ho. Nagkatitigan lang kami. Walang nangyari. Di ba, Arthur?" "No po, Lolo. Walang nangyari. Tumakbo lang naman yung bigla Hindi ko alam "Magseryoso ka nga, Arthur. Parang hindi ka pa gumagaling Papanong walang nangyari tapos tumakbo?" "Hinanap ka ng tatay mo kanina, Dan. Sinabi kong babalik ka din kaagad. May pag-uutos ata sa'yo bukas." Kinabukasan noon ay napag-utusan nga itong si Dan ng kanyang tatay na pangalanan nating Martin. Pinapakuha dito ng binhi ng mais sa kaanak nilang taga-kabilang nayon lang. Tatanggi sana si Dan dahil alam niyang may susubok na naman sa kanya. Pero napilitan ito at baka iba pang isipin ng kanyang ama. Ang totoo kasi ay wala namang alam ang kanyang tatay sa nangyayari sa kanya. Maging ang nanay niya noon na si Rosana, wala ding alam. Ay na nga. Umalis noon si Dan. Isinama niya pa rin si Arthur. Kahit papano ay makatulong gawa ng nakatira na nga umano sa kanila. Tulog lang ang alam. Hindi sila dumaan sa nayon. Sa bukid sila naglalakbay kahit malayo pa. Pero sa hindi malamang dahilan, napapansin ni Dan noon na para bang nakasunod sa kanila. Itong si Arthur nga ay balisa ang muka. Panay sabi na may banta na naman. Baka sa pagkakataong ito, may hayari na talaga sila noon. Tumahimik ka nga dyan, Arthur. Kaduwag mo talaga. Ba't mo pa kasi ako sinasama, Dan? Ginusto mong tumira sa bahay ni Lolo. Anong gusto mo? Umuwi? O sige, umuwi ka. Ikaw lang yung pag-uusapan ng mga tao sa inyo. Kaliit pa naman ang ano mo nung nagubad ka. Maya-maya pa,
Huminto si Dan. Pinakiramdaman niya yung sumusunod sa kanila. Pinasok niya pa noon ang gubat at iniwan si Arthur. Hanggang sa ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ng binata. Nakita niyang muli si Apisto. Napamura pa si Dan gawa ng nasaan yung maganda ito. Nakahubot-hubad pa. Hindi naman ganon kalaki katulad nung magpakita ito sa kanya. Parehas lamang ang tindig sa anyong itim na diwata at talagang hindi na aasiwa kay Dan. Nakatayo lamang yon sa isang puno at nakangisi pa habang nakatitig sa kanya. Wala ka bang damit? Kitang-kita lahat sa'yo ah. Apisto, ano bang kailangan mo at nagpakita ka? Teka lang, huwag kang lalapit ah. Wika ni Dan tapos tumalikod ito. Lumapit kasi sa kanya umano ang babae. Tumabi at hindi maangat-angat ni Dan ang kanyang paningin. Naririnig niya ang boses nito. Nakagaya pa rin ng dati na galing sa malayo. Kahit ang nagsasalita, nasa malapit lang. Ang sabi ng elemento, lahat naman daw ng mga sandali ay nakasubaybay siya kay Dan. Napilitan siyang magpakita gawa ng hindi daw ginagamit ni Dan ang hiyas na bigay niya. Kinakailangan pa umanong tumulong itong si Apisto para itaboy ang nagbabanta sa kanyang buhay. Ayon sa elemento, siya daw ang nag-utos sa mga tamawin na lumapit para takutin ang nangahamak kay Dan noon. Hindi kagad nakapagsalita si Dan. Napagtanto ni Dan na hindi pala ito dahil sa kanyang tangan kaya nagpakita ang mga elemento. At napagtanto niya din na hindi pala yun mga karaniwang nilalang. Mga tamawo. Ayon pa kay Apisto, sambitin lamang umano ang gustong sambitin ni Dan at pagkakalooban siya ng alagad. Isipin lamang ang mga elemento. Magbitaw ng kautusan at susunod umano mga ito. Sa kabila ng tagpong yon, nanatili pa rin nakayuko si Dan. Maya-maya pa, narinig niya ang pagtawag ni Arthur. Wari ba'y takot na takot ito dahil ang tagal ni Dan nagpakita. Nawala na lamang si Apisto pagkatapos noon. Nakita ni Dan si Arthur na nakatago sa isang puno at parang baliw. Napapaisip si Dan na kahit panapagaling niya itong si Arthur pero may saltik na naiwan. May nagbago pa rin kahit gumaling na. Yung tipong mas lumalala umano ang pagaduwag at may pagkakataong kinakausap ang sarili. Pero matino naman kausap. Nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa nakarating na sila sa bahay ng kanyang tiyahin kung saan dito niya kukunin ang mga binhi ng mais nun. May mga binhi naman sila pero ang gustong itanim ng kanyang tatay ay yung dilaw na mais na manamis-namis. Mahal kasi ito sa merkado ng mga panahon na yon. Maging doon sa lugar ng kanyang tiyahin ay maraming nakakakilala kay Dan. May tumatawag sa kanya na magpapahilot daw. Kung maaari umanong paunlakan ni Dan. Mariin namang tumatanggi ang binata at sinabing hindi siya albularyo. Maayos ang naging pagbungad na yon. Maayos din ang pag-alis nila. Wala namang nangyari, kung kaya't pinili na lamang ni Dan na sa mismong kalsada na lamang sila dadaan. Bahala na umano, basta hindi niya nalang papansinin kapag may pasaway. Habang naglalakad noon, may biglang lumapit kay Dan. Akala niya kalaban. Pinandilatan pa ito ni Dan. Pero mali pala siya ng pagkilatis noon. Albularyo yung lumapit at nais magpatulong kay Dan. Itago na lamang natin ito sa pangalang Castro. Manong Castro. Bakit sa akin kayo lumapit? Wala naman po akong alam dyan sa panggagamot. Matagal na kitang hinahanap. Narinig ko yung patungkol sa'yo. Nakapagaling ka daw ng isang baliw Kaya hindi malayong bihasa ka iyo. Sino pa bang albularyo yung nakakapagaling ng nilayasan ng katinuan, di ba? May katangian kang higit pa sa isang katulad ko.
Nako, ano bang maitutulong ko sana? Wala po akong alam pero baka may maitutulong ako sa ibang paraan. Kakaiba talaga mga chismis ngayon. Malupit pa sa kuryente kung makapakalat ng balita. Ikaw naman kasi Arthur, ang dulas ng dila mo eh. Kaya pala Manong, ito yung baliw na sinasabi nyo. Tingin ko nga baliw pa rin to hanggang ngayon eh. Huwag ka na kasi magkublidan. Kitang sikat ka na eh, oh. Umiiwas ka pa. Kahit magtago ka pa, kilala ka na ng mga tao. Wala ka namang may irarason pa eh. Manong Castro, napagaling niya po ako. O mas tamang sabihin na, manggagamot talaga yan. Nagtatago lang. Magaling na ako. Ang tinuko nga kausap eh. Tumango naman si Mang Castro. At ang sabi nito ay pwede ba daw sa elemento si Dandon kasi nga may pasyente siyang nabati ng elemento. Naghanap daw ito ng mutya. Dahil nga sa uso ito sa kanila maging yung pasyente niya, nangalap na rin. Pero nabati umano at lumaki ang tiyan nun. Baka walang pahintulot itong pumasok sa isang lugar na pinamamahayin ng mga nilalang. Hindi daw niya napagaling. Bagkos, pati siya umano ay dinadamay na ng nasabing elemento. Ang ikinatatakot ni Mang Castro ng mga panahon na yon. Baka pati ang kanyang pamilya, gambalain na rin habang ginagamot niya ang pasyente. Matapos makapagsalita ni Mang Castro, inabot niya kay Arthur ang mga binhi at sinabihan itong mauna nang umuwi. Pero tumanggi si Arthur. Sinasama-sama daw siya tapos papauwiin. Totalin napasabak na. Sasama na lamang talaga si Arthur kay Dan. Bukas pa naman umano ang pagtatanim ng binhi noon. Walang nagawa noon si Dan kung hindi ang pumayag na lamang. Akala ng binata na taga-ron lamang ang albularyo. Pero taga-ibang lugar pala ito. At sa kasunod na bayan pa. Napadayo ito sa lugar dahil may iba pa palang pasyente bukod dun sa nabati ng elemento. At nagkataong naroroon din si Dan at may nakapaghudyat dito. Nag-aalangan si Dan gawa ng baka gabihin sila. Pero pinipilit siya noon ni Arthur. Tanghali na sila nang makarating. Ang problema, dun pa lang sa bahay ni Mang Castro. Hindi sa mismong bahay ng pasyente. Naglakad pa sila noon na siya namang nagpabalisa ng husto kay Dan. Naiisip niya kasing matatagalan sila dahil nga ang layo na ng nilakad nila. Hapon na bago pa nakarating. At itong pasyente pala ay kasing edad niya lang. Sobrang payat umano nun. Pero wari ay walang purga dahil ang laki ng tiyan. Sinabi ng albularyong si Castro na hindi niya umano matukoy ang elemento. Malakas daw ito at kayang makapanakit ng tao. Nagtanong naman si Dan kung nakita na ba nito ang nilalang. Ayon kay Mang Castro, nakita niya pero saglit lamang. Sa pagtatawas ito lumitaw pero sobrang bilis umano nawala. Tingin ni Mang Castro ay baka isang uri umano ng agta na may kakayanang makapanghamak ng tao. Hindi alam ni Dan ang gagawin. Wala naman siyang alam sa larangang yon. Naging tanyag lamang ang binata dahil sa pag-ihip sa muka at bunbunan ni Arthur. Kinapaka pa niya nga kung may sakit. Nakikita niyang sumisimangot ang mukha niyon. Nawari ba'y lahat ng bahagi ng katawan niya kapag nahawakan ni nasasaktan. Pangalanan natin ang pasyenteng ito na si Boyet. Nagtanong si Dan sa kung saan ba napadako itong may sakit sa pangangalap ng tangan. Nakakapagsalita naman kasi yon. At ang sabi nito, sa likuran lamang daw ng kanilang bahay. Sa unahan daw yon. Medyo may pagkaliblib na. Doon sa likod nga banda. At alam ko kung saan nakatira. Ang problema nga lang ay hindi ko natimang lugar. Hindi ako nakakatagal. Parang tinataboy ako eh. Nahihirapan akong huminga. Matapos makapagsalita ni Manong Castro, lumabas ng bahay si Dan at tinungo ang lugar kung saan nabati si Boyet. Nakabuntot naman sa kanya itong si Manong Castro noon. May bitbit pa yung bunot na may siga
na para bang nagpapagpag sa lugar dahil sa kapal ng usok. Sabi ni Manong Castro, sa unahan pa daw, mga 2 ektarya ang layo. Hindi naman nagsalita si Dan. Patuloy lamang siya sa paglalakad. Pero parang lutang ito noon. Wala siyang idea sa kung anong gagawin. Nagpasambit pa nga siya noon kay Apisto. Sinasabi niyang magpapatulong siya rito. Nagpaparamdam daw si Apisto. Napapansin ni Dan na nasa paligid lang. Pasilip-silip sa mga puno at ganoon pa rin ang itsura. Hubot-hubad. Hanggang sa sinabi na ni Manong Castro na nakarating na sila. Itinuro ng matanda ang isang espasyo. May nakausling malaking bato. Sa likod naman ng batong yon, isang napakalaking puno ng tugas. Parang baliw si Dan sa kakasangbit sa isip ng kung ano-anong mga elemento. Ito naman kasi ang sabi sa kanya ng diwatang itim. Tawagin lamang ang gustong tawagin. Pero wala umanong lumilitaw. Inikot ni Dan ang malaking bato. May bahay sa unahan at may nakita siyang babaeng nakatanaw sa kanya. Magpakita ka na. May elemento ba dito? Sa kung sino ka mang bumati sa taong nakatira sa may bandang itaas, magpakita ka na sa akin. Paulit-ulit na sinasangbit ni Dan, pero wala umanong nagpakita sa kanya. Si Manong Castro naman noon ay nasa distansya. Hindi lumapit ang albularyo. Maya-maya, bigla na lang nagpakita sa harapan niya si Apisto. Nagtataka ang mukha nito. At ang sabi ay ano ba daw ang kailangan ni Danon. Hindi na daw siya magkawari sa kung anong gagawin dahil sa pagtatawag na sa mga elemento pero hindi naman ganun karesonable. Ang sabi ni Dan na may tao umanong nabati ng elemento dito sa may malaking bato. Baka kamoy makatulong si Apisto nun. Napatawa bigla ang diwatang itim. Wala umanong nakatirang elemento sa ganung lugar. Ang mga elemento daw dito ayun ng mga tinawag ni Dan na sangkatutak pero hindi lumalabas gawa ng wala naman umanong banta nun. Napakunot ang mukha ni Dan. Nagtataka siya kung bakit hindi naman maitatangging tama ang diwata dahil yun ay nabibilang sa ibang mundo. Hanggang sa inangat daw nito ang kamay at dinuro yung bahay sa unahan. Ang sabi ng diwata, kung may banta man umano, ito yung nakatira sa bahay na yon. Matapos lamang makapagsalita nito ay naglaho na si Apisto. Tinititigan yung bahay. Habang nangyayari ito, naroroon pa rin ang matandang babae at nakatitig pa rin sa kanya yon. Hindi makuha-kuha ni Dan ang nangyayari. Kung kaya naman lumapit na siya noon kay Mang Castro at sinabi niyang, hindi naman po ata nabati yan. Baka may normal na sakit lang yan. Walang elementong namamahay dito. Hindi ako nagkakamali dong Dan. Ramdam ko nga siya. Hindi ako nakakalapit. Para akong sinasakal. Sumunod ka sa akin, Mang Castro. Sumunod naman ang matanda. Nagtatanong ito sa kung saan ba sila pupunta. Ang sabi naman ni Dan, sa may bahay sa may unahan. Anong gagawin natin doon? Hindi nagsalita si Dan sa tanong ni Mang Castro. Hanggang sa nakarating umano ang dalawa sa bahay noon. Maliit lang ito pero pulido. Isang palapag na gawa sa may semento. Dito ay nanlaki ang mga mata ni Manong Castro. At ang sabi nito, mangkukulam umano ang nakatira sa bahay na yon. Hindi kaya kinulam yung pasyente mo sa nakatira dito, Manong? Tao po. Tao po. Nasaan na kayo yung matandang yon? Nawala na lang bigla. Huwag mong tawagin. Tara, bumalik na tayo. Ngayon alam ko na kung bakit hindi ko mapagaling-galing ang sakit ni Boyet. Tama ka, kinukulam nga.
at ginagamit ang presensya ng isang elemento para mapagkamalang bate. Bakit tayo aalis? Bakit hindi na lang natin kausapin? Alam kong baguhan ka pa lang pero malakas pa rin ang pakiramdam mo na para bang may gabay ka. Dinala mo ako dito eh. Pero wag tayo dito. Pabor sa kanya. Nasa loob tayo ng teritoryo niya. Wika ni Mang Castro noon. Anong teritoryo po? Dito ka lang. Parang takot ka naman ata, Manong Castro. Antayin mo, lalabas yan. Magpapakita sa atin. Sambit ni Dan. Pero habang nangyayari yon, nakapagbitaw na siya ng kautusan sa elemento. Maya-maya pa, may nagsisisigaw na sa loob ng bahay. Boses ng matanda yon. Alam ni Dan na ito na yung tao kanina na nakatanaw sa kanya. Maya-maya ay lumabas pa ito ng bahay. Pinagmumura sila nito. Yawa daw sila at magsilaya sila sa lugar. Tatago-tago ka pa dyan ha. Lalabas ka rin naman pala. Hoy, pagalingin mo yung binigyan mo ng sakit na binata. Kapag hindi, habang buhay kang hindi mo papanatag. O hindi naman kaya, mababaliw ka na lang bigla. Sino ka para magparatang sa akin? Pwede ko kayong idemanda. Nasa loob kayo ng lupain ko. Pwede idemanda mo. Pero pagsisisihan mo yung gagawin mo. Huwag ka na magtago. Hindi ka makakataka sa akin. Gusto mo ba ngayon din? Bangungutin ka ng gising? Sagot ni Dan habang lumalapit sa bukana ng pintuan. Hindi nakapagsalita ang matandang babae. Maya-maya pa, nung tuluyan nang nakalapit si Dan, tumangu-tangu umano yon at sinabing pagagalingin niya umano ang kinukulam niya. Nagnakaw daw kasi sa bahay niya kaya niya nagawa yon. Pinatay pa nga umano ang kanyang alagang aso. Napamura na lamang si Dan noon. Napatitig siya kay Manong Castro. Nakasimangot ang mukha na para bang nanunumbat. Nagpaalam na siya doon sa matandang babae. Sabi ni Dan, siya na daw ang bahala doon sa kinukulam. Basta't pagalingin lamang daw ito. Pagsasabihan niya umano yon. Matapos lamang noon ay umalis na kagad sila sa lugar. Para umanong sasabog ang ulo ni Dan noon sa sobrang galit. Oo, at hindi nabati ng elemento. Kinukulam. Pero hindi pala yun nangalap ng tangan. Ang gusto lang pala, magtangan ng gamit ng ibang tao. Nagnakaw pala yun kaya kinukulam. Hindi nakapagsalita si Manong Castro. Sinalo lahat ng sermon ng mas bata pa sa kanya. Nang makarating pa sa bahay ng pasyente, kahit parang mamamatay na si Boyet, sinermon na ni Dan. Ayon pa dito, dapat pala hindi niya na lamang ito tinulungan. Kawatan naman pala itong ginagamot ni Mang Castro. Walang imik noon ng matanda na para bang sobrang nahiya. Agad-agad lumisan sila sa lugar. May pahabol pa si Danon. Inabala lamang umano siya. Maging si Arthur, hindi nakaligtas sa sermon. Kung hindi lang naman kasi namilit itong si Arthur, hindi naman talaga dapat matutuloy yun, di ba? Takip silim na noong binabaybay nila ang daan pa uwi. Sobrang init ng ulo ni Dan. Para bang walang katapusan ng pagkainis nito. Sino ba namang hindi? Uugod-ugod pa yung matanda. Pinaggambala niya pa sa mga elementong alaga niya. Nagsisisigaw yun at mabuti na lang ay hindi inatake. Nalipat ang pagkaawa niya doon sa matanda imbis sa kinukulam. Wala nang sinasantu-santu noon si Dan habang papauwi. Lalo na noong nakarating na sa nayo nila. At nagkataon pang may nag-aangas na humarang sa kanila noon. Sila Emil pa rin ito. Kasama pa si Marlon at puro nakainom. Pagsita ni Dan at tumabi sa dinadaanan nila, hindi nakinig kung kaya namang pinagsasapak niya ang mga yon. Napanganga na lamang umano si Arthur. Napakalakas ni Dan.
Bawat patama umano ay ungol ng ungol ang mga tinatamaan niya. Bagsak ang lahat at matapos noon ay parang hit and run. Umalis ng walang paalam. Maraming nakakita. Ang iba ay namangha pero meron din namang mga natakot umano. Kinabukasan ay nagising na maaga si Dan dahil nga sa pagsisisigaw ng tatay nito na nagkagulo umano kagabi at si Dan ang may pakananon na pinagsusuntok umano nito mga lasing. Naku tay, humarang eh. Papauwi na kami tapos humarang sa daan. May tangkil na itak. Ano gagawin ko? Ginulpi ko na lang imbis na kami yung saktan. Nasaan na ba si Arthur? Umuwi na. Pinauwi ko na yung kaibigan mong may saltek. Teka, paano napatumba mo yung 5 kataong yun? Ikaw lang ba mag-isa yung lumaban? Hindi nakapagsalita si Dan noon. Nagkibit balikat na lamang at nagtungo ito sa bahay ng kanyang lolo. Dito niya parang napagtanto ang ginawa niya kagabi. Kumbaga, dun pa lang siya natauhan na napatumba nga pala niya mga ito nang mag-isa lamang siya. Napapailing na lamang si Dan noon. Oo at nakatikim sila Marlon pero sa dami noon ay wala man lamang nakapanglaban sa kanya. Napakapa siya sa kanyang mutya na nakabaon sa hita. Halong kaba at pagkamangha ang nararamdaman ng binata ng mga panahon na ito. Lingid sa kaalaman ni Dan na may pagbabago talaga sa kanya. Parang normal lang kung iisipin pero ang nakakakitang mga tao namamangha. Kagaya na lamang noong buhat-buhat niya ang araro ng tatay niya at ang mga pagkakataong nawawala na lamang siya bigla. Kinahapunan, bumalik itong si Arthur. Siya lang daw ang pinagtitinginan ng tao sa kanila. Hindi tungkol sa pagkabaliw niya, kundi sa pagsama niya kay Dan noon. Lalo na't kagabi habang may nangyayari ay maraming nakakakita sa kanya. May nagtanong pa nga umano kung anong nangyari kay Dan kasi nga parang hindi na daw ito tao. Yung mga nakainom daw kagabi, madali lang pinagbagsak na walang kahirap-hirap. Wala namang maisagot si Arthur kasi nga tinatago niya din ang pagkatao ng kaibigan. Kaya imbis na putaktihin ng tanong, minabuti niyang umalis at bumalik na lamang dito. Kahit pagalitan pa siya ng tatay ni Danon. Isa ding dahilan Dan baka idamay ako sa pinagagawa mo eh. Sobrang init ng ulo mo. Doon pa lang kita nakita na walang mapaglagyan yung galit. Hindi ka naman ganyan na. Nako, mas malaking gulo yung pinasok mo. Baka mamaya maraming banta yung aatang sa'yo . Sa atin pala. Yari, damay na pala ako dito. Pwede naman nating hindi pansinin yung mga yung kagabi. Wala namang gagawin yun maliban na lang sa pag-aangas eh. Maraming tao dun. Ngayon, di ba? Sikat ka pa sa artista. Naguguluhan ako, Arthur. Wala nang magtangan ako ng mutya, parang hindi na ako nilalayo ng banta eh. Hindi man lang ako makapagpahinga kahit isang araw lang. Tsaka may nagbago sa akin. Siguro pati pag-init ng ulo ko. Baka dahil sa tangan yon. Ang problema ngayon, sila nanay at tatay, maging yung kapatid ko baka kasi madamay sila eh. Kinagabihan, dito na kinausap ni Dan ang kanyang ama. Ipinaalam niya ang lahat ng kung bakit nagkaganon at bakit nagkaganito. Na dahil ito sa kanyang tinatangang mutya. Nagtanong naman ng tatay Martin sa kung ano ba ito. Di ba tay, minsan ka nang nagkaroon ng hilig sa agimat. Minsan mo na ding ninais na makuha yung tanga na tinatawag na aroha. Tama ba? Dati. Ewan ko kung totoo ba yung mutyang yon. Maraming naghahanap nun eh. Maging ngayon nga may naririnig akong hinahagilap ang mutya ng diwatang itim na si Aroha. Hindi pangalan ng diwata ang Aroha tay. Pangalan ng hiyas. Yung hiyas na yon, nakabaon po sa katawan ko. Nakuha ko yun dahil ipinagkaloob sa akin. Kailangan ko pong sabihin sa ito kasi alam ko naman na may napapansin na po kayo. At alam kong marami po kayong tinatanong pero hindi ko lang pinapansin yun. Ito din po yung dahilan kung bakit hindi nakapanglaban yung grupo na kinasasangkutan nila Emil. Gulat na gulat ang ama noon ni Dan at hindi kaagad nakapagsalita. Namangha ito
Hanggang sa sinabi nito na kaya pala sobrang lakas ni Dan sa mga gawain. Hindi daw madali mapagod. Hindi nagalit ang tatay ni Dan. Napangiti pa ito hanggang sa tumawa ng tumawa. Ang sabi pa nito, may nahanap na umanong katapat ang maaangas na mga antingero sa kanilang lugar. Hindi daw siya nababahala para kay Dan. Walang mangyayari dito. Walang makakapanakit. Dahil makakatikim talaga umano kay Dan ng mga ito. Dagdag pa ng kanyang ama, kahit sinong susubok kay Dan, iiyak ito. Huwag lang balutin ng yabang ang diwa at huwag gayahin ng mga naglipa ng antingero na wala namang ibang ginawa kundi makipagtagaan sa isang subukan. Yun lang anak. Pinangarap ko yung mutyang yan eh. Nakabaon na pala sa katawan mo ah. Ito ba? Ito bang nakausli sa hita mo? Hindi ka natatakot ay na baka madamay kayo? Baka kayo yung pagbuntungan ng ganti imbis ako. Bakit naman ako matatakot eh? Subukan nilang sumugod dito. Papuputukan ko sila ng baril. Tingnan natin kung hindi ba tatalab ang bala ko sa katawan nila. Mabuting at nariyan ka na dahil magtituno yung mga mayayabang dyan. Si Marlon, naku. Ayun sa narinig ko ah. Dalawa yung pasa sa muka. Sa magkabilang mata pa. Tingin mo papalag yun dito? Lalo at alam niya malakas ka. Kilala mo naman yun eh. May anting-anting, di ba? Pero umubra ba? Huwag kang mag-alala. Panatag na ako ngayon lalo na't sinabi mo sa akin ang lahat. Subukan mong bumaba ng nayon. Subukan mong lumantad. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam sa taglay mo. Basta gamitin mo lang yan sa tama ah. Napapailing na lamang si Dan sa mga puntong yon. Noon pa man, ay may taglay ng tapang itong tatay niya. Naiisip niya nga na dito niya nakuha ang tapang o namana. Ilang araw pang lumipas, wala nang nagtangkang sumubok kay Dan. Gumagala-gala na si Dan sa nayon na parang wala lang. Nakikita niya pa sina Emil pero hanggang titig lamang ang mga ito. Yung mga kapitbahay nila, kapag nakikita si Dan, tila ba may respeto ito sa kanya. Dito na mas umingay ang kanyang pangalan. At dito na din pinasok ni Dan ang mundo ng pagiging albularyo. Dagsaan ang mga pasyente noon. Ang iba pa nga umano ay ipinapasa sa kanya at galing ito sa kapatid ng kanyang lolo. Galing kay Lola Bidang. Milagro namang nakapagpapagaling ang binata. Pero karamihan hindi gumagaling. Ay naman kay Lola Bidang, limitado umano ang abilidad ng isang albularyo kahit gaano pa kalakas ang tangang dala. May iba pa ding hindi napapagaling. Kung tutuusin ay pwede namang pagalingin pero kinakailangan ni Dan ng malalim na karunungan. Sa ganun kamurang edad ni Dan ay manggagamot na ito. May lumalapit pa nga sa kanya noon at nais maging mag-aaral. Sinisita naman ito ni Lolo Ernesto. Maging si Emil at ang mga kasama nito, lalo na si Marlon, lumalapit na rin kay Dan at humihingi ito ng pasensya. Ultimong yung mga kasapi ng tadtad na minsang bumagat sa ilog. Nang magkita-kita sila, nagbibigay ito ng respeto kay Dan. Wala nang may lakas na loob na sumubok kay Dan noong mga panahon na yon. May nakapanghimok pa nga kay Dan at sinabing, bakit hindi bumuo ng isang grupo kagaya ng iba? Pero umiiling lamang ang binata. Di ba kilala niyo si Roberto mga kagiliw? Yung puting mambabarang, yung may tiyong gabunan. Nagtagpo si Dan at si Roberto. Nagkatagpo sila at nagkausap. Ayon kay Dan, parang demonyo daw si Roberto sa pakiramdam niya. Napakalakas daw nito sa kadiliman, pero nakapagtatakang sobrang bait na tao. Tingin niya, yung kasama ni Roberto, yung mga gabunan. Malaking tao pala itong si Ed. Itong si Roberto naman ay patpatin at maitim ang balat. Parang nabilad sa araw ng pagkatagal-tagal pero may tsura. Kung nakipagsubukan umano sa kanya si Roberto, matataob umano siya sa binatang ito.
Isipin niyo ba namang napayuhan pa si Dan na ipasuri ang gamit at baka ang sinasabing diwata umano, isang kampo ng dilim at minamanipula lamang si Dan noon. Kadalasan pa naman umano sa malalakas na mutya, ang pinagmulan nito ay kadiliman. Naniniwala naman si Dan kay Roberto pero malaki na ang tiwala niya sa sarili maging sa gamit na para ito sa mabuti. Dahil kung masama pa, dapat noon pa sana siya naging masama. Nung nag-edad 20 na si Dan, hindi niya inaasahan noon na mapapasabak siya sa subok ng isang aswang. Tama kayo nang narinig. Sa aswang. Kasagsagan noon ng pag-aani nila ng mais. Abala si Dan sa pagtulong gawa ng madalian ang pag-aning yon dahil may paparating na bagyo. May lumapit tumano kay Dan. Isang babaeng sa tingin niya noon ay matanda lang sa kanya ng ilang taon. Akala pa nga ni Dan ay magpapagamot. Kaso nang makausap niya ito, iba ang gusto. Nais lang umanong makilala noong babae si Dan. Pangalanan natin itong Sanya. Matapos makapag-usap ay umalis ito kaagad. Napakunat na mukha si Dan. Dahil bago pa umalis ay may napansin siya sa kanyang sarili. Uminit umano ang nakabaon sa kanyang hita. Mabilis niyang napagtanto na hindi tao yung babaeng yon. Sinundan niya ng tingin ito habang papalayo. Sobrang bilis umano maglakad. Nawari ba'y hindi nakasayad ang mga paa sa lupa. Nang mapadako ito sa kabilang taniman ng mais nun, hindi na daw niya nakita itong tumagos sa kabilang banda na para bang naglaho na lamang yun bigla. Iniwan niya ang kanyang ginagawa nun. Sinubukang sipatin ng maisan na kung saan nagtungo ang babae. Pero wala na. Wala talaga. Hanggang sa ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Nang makita niya ito pero nasa malayo na. Nasa kabilang banda ng malawak na sakahan. Nakatayo at nakatingin sa kanya. Napapamura si Dan. Hindi naman daw yun isang elemento. Ayon sa pagkakakilatis ni Dan, baka aswang umano. Pamilyar sa kanyang reaksyon ng kanyang gamit. Lalo na noong makatagpo niya si Roberto at may kasamang aswang. Kaya yun talagang naiisip ni Don. Aswang ang babaeng yon. Ang tanong, ano namang motibo nito bukod sa pakikipagkilala sa kanila? Hindi napapakali noon si Dan. Napapaisip siya na baka isang subok na naman ito. At hindi nga siya nagkamali. Dahil pagkatapos lamang ng bagyo nun, ilang araw lang, muli niyang nakita ang babae. Papauwi noon si Dan, gabi at galing sa bahay nila Arthur. Pero nang lumapit na ito sa kanila, bumungad sa kanya itong babaeng si Sanya. May kasama. Dalawa yon, at hindi niya makita ang mukha gawa ng nakatabon ng tela. Magpaganon pa man, kahit alam niya mga aswang ang nakaatang, nagbigay respeto si Dan at binati pa mga ito. Kinausap niya yung babae na parang wala siyang alam na aswang yon. Yun bang hindi siya nagpapakita ng negatibong reaksyon? Anong maitutulong ko sa inyo, Sanya? Gabi na. May magpapagamot ba? Ngumisi daw itong si Sanya. Umatras at naglaho sa dilim. Naiwan doon ang dalawang mga kasama nito. Doon na naramdaman ni Dan na may mangyayaring hindi maganda. Kung kaya naman inihanda na niya ang kanyang sarili. Nakainom pa naman daw noon si Dan gawa ng nagiinuman sila ni Arthur. Nagtanggal umano ang dalawang tao na mga tabon sa mukha. Mga lalaki yon. Isang matanda, habang yung isa naman ay parang sing-edad niya lang. Teka, kung may gagawin man kayo sa akin, pwede bang malaman kung may kasalanan ako sa inyo?
Ayon sa matanda, malaki umano ang kasalanan ni Dan. Ang kapatid daw ni Sanya, pinatay ni Dan noon. Paano nangyari yun Wala akong matatandaan na may atraso ako sa hindi kilalang tao. Hindi na nagsalita ang matanda. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakakita si Dan ng anyong aswang. Nag-anyong halimaw daw talaga ito sa kanyang harapan. Matapang si Dan pero nakaramdam talaga siya noon ng matinding kilabot. Para siyang nasa Bartolina noon na sobrang init. Maalinsangan ang kanyang pakiramdam. Hindi niya mawari kung ano ang itsura. Masahol pa umano yun sa nakasimangot na hayop. Nagtatawag si Dan ng mga elemento noon, pero nakapagtatakang wala man lamang nagpakita para tumulong sa kanya. Para bang may pumipigil para hindi niya maggamit ang kanyang tangan. Sa tingin kasi ni Dan ay mapapalaban talaga siya noon. Inilayo niya ang 2 aswang doon sa lugar. Mabuti at dala niya noon ang tabak ng kanyang lolo Ernesto. Tumakbo si Dan patungo doon sa kanilang sakahan, sa mismong lugar na malayo sa bahay at iwas bulabog noon. Paulit-ulit siyang nagtatanong sa mga ito kung paano siya nagkaroon ng kasalanan hindi naman siya nagkaroon ng kalabang aswang. Ang sabi ng isa sa mga matanda, may nakapagsabi na si Dan daw ang pumatay sa kapatid ni Sanya. Natagpuan ang labi na maraming tama ng itak. Teka, baka nagkakamali lang kayo. Baka iba yon. Baka ginamit lang yung pangalan ko. Langhiya naman. Pero kung ako talaga yung puntirya nyo, wala akong magagawa kundi iligtas yung sarili ko. Wala akong kasalanan. Pero kung yan man ang gusto nyo, ali kayo, sugod! Nagkaroon ng pagbubuno. Sobrang lakas umano ng mga aswang. Nakakaya umano si Dan na masaktan nun. Lalo na't kaliwat kanan ang sumusugod sa kanya. Kahit papanay nakakaganti si Dan pero tihado daw siya nun. Gawa ng kahit anong tawag niya kay Apisto, walang dumadating. Naiisip ni Dan na baka pinag-aralan siyang maigi ng mga aswang o hindi naman kaya may mga karunungan ng mga ito. Ang pabor lang kay Dan noon ay hindi siya napapagod kaagad. Malakas man ang mga aswang, pero humihina ito katagalan. Na siya namang pagkakataon ni Dan para makalikha ng mas malalang pinsala gamit ang tabak noon. Walang ano-ano'y napuruhan niyang isa. Halos sumiwalay sa katawan ng isang kamay nito. Umatungal yon. Kahit malayo pa ang mga bahay, may pangilan-ngilan noong nagsibukasan ng ilaw. Hindi na nakapanglaban ang napatamaan niya. Ipit-ipit na nito ang nakalambiting kamay habang umaatras noon. Yung isa naman, na makitang nahihirapan ang kasama, tumakas itong bigla. Papatayin sana ni Dan yung naiwang matanda pero naisip niya pa rin na walang saysay ang kanilang paglalaban. Kung papatayin niya naman ito, para na ring inako niyang totoong binibintang sa kanya. Umalis ka na. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Pakisabi kay Sanya, ikinalulungkot ko yung pagkamatay ng kapatid niya pero wala akong kasalanan. Malilintikan talaga sa akin ng kung sino nakapagsabi sa inyo. Umalis umano ang nilalang at dito na nakahinga ng magaan si Dan. Dito na rin siya nakaramdam ng pagod at pamamanid sa katawan. May mga sugat siya. Umuwi ito. Gulat na gulat ang lolo Ernesto maging ang tatay Martin. Sinabi ng binata na may nakabuno siyang aswang. Diyan umano sana mangyari ang paglalaban sa tugkaran ng bahay pero pinilit niyang dalhin sa sakahan. Maraming araw pang lumipas. Nagpakita si Sanya. Dito niya nalaman kung sino ang nagsabi na siya ang pumatay sa kapatid nito. Si Marlon. Sinugod ni Dan itong si Marlon. Batid niya sa sarili na si Marlon ang nakapatay pero itinutulak lang sa kanya para siyang pagbintangan.
Talagang papatay ni Dan sa oras na makita niya umano si Marlon noon, pero nang makarating umano siya sa bahay nito, wala ito doon. Lumayas daw si Marlon ayon sa pinsan nito. 1 linggo na umanong nakalipas. Nagmumura sa galit si Dan pero wala siyang magawa noon kung hindi ang tanggapin na lamang ang nangyari. Naging kaibigan niya si Sanya. Napaintindi ni Dan ang aswang na babae na si Marlon ang pumatay dahil nga matunog na nanugis ito ng aswang dati. Hindi niya alam na sa kanya ibinaling ang kasalanan. Kumbaga, traidor itong si Marlon sa kabila ng pagkakaroon na nila ng ugnayan ni Dan. Naging kaibigan na kasi ni Dan itong si Marlon. Pero siguro, nagtatanim pa rin ng galit at inggit mula na magulpi niya ito. Itinuring ni Dan ang isang aswang na parang normal na tao. Pinagpapahalagan niya ang prinsipyo ng mga ito. Hindi niya tinuluyan ng matanda. Magandang pahiwatig para pagkatiwalaan siya ng kanilang angkan, ang kanila Sanya. Nalaman ni Dan na mababait na mga aswang naman pala ang mga ito. Sadyang hinamak lamang ni Marlon. At siguro, ang totoong pakay nitong si Marlon para makaganti kay Dan. Gaya ng sinabi ko ay nagtanim ng galit ito sa binata. Marami pang karanasan si Dan. Sa kabutihang palad lahat naman inilampasan ito. Kapag nabigyan po ako ng pagkakataon, isusulat kong iba pang karanasan ni Dan. Hanggang ngayon, buhay pa si Dan. Isa itong biyasang manggagamot. Lahat ng karanasan niya dahil lang sa pagkakahumaling niya sa anting-anting at pagkakaroon niya ng mutya na galing sa itim na diwata.